Bakit kaya wala si Patrick Bolton dun sa Santa Cruzan ni Herlin Budol na part ng cultural affair ng Binibining Pilipinas 2022? Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi natin nakita si Patrick Bolton dun sa Santa Cruzan? Busy kaya siya? May ginagawa ba? Or baka hindi siya na-invite? Sayang naman, di ba? Isa sa mga pinakamakulay na mga parada sa Binibining Pilipinas is yung kanilang Santa Cruzan. And nagkataon na Mayo ngayon, kaya it is one of the best time sa pageant na ito na iparada ang mga candidates. Kaya makikita mo pabonggahan ng mga designs, pabonggahan ng eksena, tsaka makikita mo talaga yung creativeness ng mga designers kung paano nila ginawa yung mga sinuot ng mga official top 40 candidates ng Binibining Pilipinas. And ngayon, kung makikita nyo, ang pinaka-unique sa lahat is yung sinuot ni Herlin Budol. It's because dito sa may harapan niya is yung traditional na Filipina na dress. Even before dinesign yung parang pawing sa dito sa shoulder, and sa likod niya yung parang headdress niya is parang yung Indian inspired na headdress hanggang pababa. So kakaiba talaga yung ginawa kay Herlin Budol, kaya isa yung designs na ginawa sa kanya is one of the most creative. And ngayon makikita nyo na ang kukulay, tapos parang may kulang, no? Parang may isang tao na wala sa parada. So, ang pinag-uusapan natin dito is si Patrick Bolton. Kaya, sayang, no? Bakit wala siya dun sa eksena? And before we begin, mag-history muna tayo. So, paano nabuo ang Santa Cruzan? Makikita natin na hindi lang sa Binibining Pilipinas nangyayari ito. Nangyayari ito sa buong Pilipinas every May, month of May. So, parang yung pinaka most common is Flores de Mayo. Kaya i-base natin ito noong sinakop tayo ng mga Americans. Ito yung sa Carnival Queen. Every time na mayroong Carnival Queen, pinaparada yung mga beauty queens noong early 19th century. Tapos even before mga 18th centuries pa, meron nang nangyayaring mga parada. So, dyan po yung isa sa mga historical na reasons kung bakit naging traditional na sa mga Pinoy ang magparada ng mga reyna every May. So, ayan po guys. Until now, pinopromote natin ito as part of our culture, and mas maganda na rin ito para i-promote yung mga designs ng mga fashion na icons. And now, we begin with the 5 possible reasons kung bakit nga ba wala si Patrick Bolton. Ito na yung number 1 reasons kung bakit nga ba wala siya at hindi natin nakita si Patrick Bolton sa parada ni Herlin Budol. So parang ang bagay, no? Bolton and Budol. And this is yung number 1, which is he is busy sa work. So ano nga ba yung work ni Patrick Bolton? He is currently serving as one of the most important Navy personnel sa US Navy. And yes, nag-work po siya sa US because syempre US siya pinanganak, kaya US din siya nag-work. Kaya he is currently serving his own country para to protect the interest tsaka security ng United States, as well as yung countries na gusto nilang protektaran against yung mga threat of invasion o kaya nagkakaroon ng conflict of interest from other nations. So, andun siya naglalayag gamit ang mga malalaki or dambuhalang mga ships na yan. So, medyo risky lang yung work niya because first of all, they are protecting yung interest ng kanilang country. So, they are vulnerable sa mga military-related threats such as war na pwedeng umusbong sa laot kung saan sila nag-work. And kung
kung alam nyo lang, yung sinasakyan niya is mga warships. Kaya yes, he is busy sa work and dinededicate talaga niya yung sarili niya para mag-serve sa public for the US Navy. Kaya wala siya ngayon sa parada ni Herlin Budol. Kaya napakasayang, di ba? Ang number 2 natin ngayon is wala po siya sa Pilipinas. Kaya, sayang naman kasi malayo siya sa kinaroroonan ni Herlin Budol para sana kahit na anong affair is puntahan lang niya, di ba? Currently, nasa Laot siya. I'm not sure kung andun siya ngayon or baka nasa ibang place. And then, basing from his social media accounts, parang may nakita ako na nasa Australia siya. So, currently, nakadock ata yung ship nila or yung mga warship kung saan siya na-assign. Andun sila ngayon sa Australia. Ibig sabihin, dun yung area of responsibility kung saan na-assign yung grupo ni Patrick Bolton. And parang nakakuha ata siya ng apartment doon. So, parang medyo magtatagal sila doon. And I'm not sure kung magkakaroon siya ng break para at least yung break niyang yon para magkataon na pupuntahan niya si Herlin Budol, hindi man lang sa Santa Cruzan, kundi sa Coronation Night. O, diba? So, he is currently working for the US Navy. And yes, although nasa ibang country na siya, pero nakita ko rin sa mga ibang pictures niya na parang lumaki ata siya dito sa Pilipinas. Then, pumunta na sa US, kinuha ng tatay niya. Correct me na lang if I'm wrong dito. You can comment down below kung wrong yung nasabi ko. Basta, may nakita ko na nandito siya nung bata siya and then ngayong adult, nag-work na siya sa US. O, diba? So, ayan po guys, wala po siya sa Pilipinas, kaya pala wala siya doon sa Santa Cruzan ni Herlin Budol. Ang third naman is wala po siyang active contact or any connections with Herlin Budol or with Wilbert Tolentino or even with the Binibining Pilipinas Charities Organization or BPI. So, paano wala silang connection? It's because walang invitation. So, possible na yung mga escorts is through invite only by the BPCI, especially na nag-ooperate sila as a charitable institution. Although, meron sigurong mga fee, pero siguro shoulder yan ng mga third parties. So, ayan, walang active contact. So, parang walang formal communication between between the two camps or any camps na related kay Herlin, tapos kay Patrick Bolton or even yung mga, if ever man na may nagka-handle sa kanya na manager or management, walang formal communication wherein he will be having a short-term contract para mag-attend sa isang event such as yung Santa Cruzan. So, kaya nakita natin na hindi siya dumalo doon kasi nga walang connection, walang legalities, walang contracts. So, hindi niya kailangang pumunta doon sa event na yon. Kaya sayang naman, di ba? Although walang contract, if a person wants to attend a certain event, pwede naman. Kaya lang siguro talagang wala talaga. And wala siya dito sa Pilipinas. Kaya wala talaga siya. Ang pang-apat naman is ito yung katotohanan. Actually, wala talaga silang any relationship with each other. So, hindi naging sila. Walang naging tayo, kumbaga parang ganon. It's because Patrick Bolton is single. He is currently single, but syempre hindi natin pwedeng makonclude na single siya kasi behind that social media is Patrick Bolton's privacy. Kaya hindi natin alam kung talagang single nga ba siya or double. So, similar din kay Herlin Budol, ang daming nagkiklaim na sila pa rin ni Troy, tapos may interview si Herlin na single na siya, and technically, single na siya. Correct me lang if I'm wrong dito because hindi talaga natin alam ang nangyayari behind social media. So, ayun, both of them are single and
nakakatuwa kasi marami talaga ang may gusto na maging sila. So, yes, happy din ako dyan, but malay natin, baka magkatotoo, di ba? So, currently, they have no relationship with each other. Kaya, syempre, alam mo yon, may affair ang isa at may affair din yung isa. Kaya, parang wala pa sa kahit na anong mutual relationship or mutual agreement na pwedeng nag-agree yung dalawang panig para mag-attend si Patrick Budol sa hindi lang doon sa Santa Cruzan ni Herlin, kundi pati yung mga iba pang affairs niya. Tapos, eto yung number 5. Marami siguro yung parang nagkakaroon ng idea na baka ito yung way ni Patrick Bolton para magbigay ng sorpresa, especially sa Coronation Night. And yes, siguro if ever man na mangyari yon, magkatotoo na magkaroon siya ng surprise sa Coronation Night, marami talagang mas maloloka kasi if ever man na manalo si Herlin Budol ng Corona, like international, yung Miss Grand, international, intercontinental, tapos globe, or baka may idagdag pa, sobrang masaya ako para kay Herlin. Kasi hindi lang crown yung napanalunan niya, pati yung puso ni Patrick Bolton. Kaya tiba-tiba talaga si Herlin if ever na mangyari yon. And hindi talaga natin alam kung ano yung magiging mangyari sa Coronation Night. Ang dami talagang vlog na nagsasabi na nakuha na si Herlin sa top 10, nakuha na siya sa top 12. Hindi pa nag-start ang Coronation Night. Paano siya magiging top 10 or top 12, diba? Kaya, yes, hindi pa na-i-announce yung finals na Coronation Night. Kaya, if ever may nakita kayo sa ibang vlogs na koronahan na si Herlin, na sasabak na siya sa MBI, sa MGI, or na nakapasok na siya sa top 10, hindi po yung totoo kasi wala pang nangyaring Coronation Night, wala pang nakokoronahan na Binibining Pilipinas 2020. So, nagaganap pa lang yung pageant. Ayun guys, and yes, we are really hopeful na magkakaroon ng malaking pasabog na sorpresa doon sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2022. Kaya let's see, and I'm super excited sa araw na yon. Speaking naman sa gastos ni Herlin Budol sa costume lang na yan, I think that is shinolder yan ng BPCI if I'm not mistaken. Pwede ring shinolder ng mga sponsors na designers, or hinire yan ng managers ng candidates if ever man na meron silang tagapag-alaga or manager. In the case of Herlin Budol kasi, she is lucky to have Wilbert Tolentino na nagmamanage sa kanya. So imagine, Wilbert Tolentino is very influential, not only sa kanyang larangan sa pageantry, kundi sa mga social media and yung mga kakilala niyang mga artista. Kaya bentang-benta si Wilbert Tolentino, kaya niyang mag-source out ng mga pwedeng gamitin ng Herlin Budol. So, I'm not sure kung kung may agreement sila regarding sa price ng yung mga worth ng designs, ng gowns, tsaka yung services ng mga designers na nakukuha nila. So, yung actual na gastos ng isang candidate, hindi lang parang overall na is between 200,000 if wala ka pong manager. So 200, 300 or umaabot pa ng mas malaki doon. Kaya sobrang laki ng investments ang mga yung mga sumasali sa pageant dahil kailangan mong gumastos sa designers, gumastos sa training camps, gumastos sa mga gagamitin mo. Tapos, ang dami pang gagastusin, pagkain pa, food, shelter. Kaya, sobrang challenging jumoy ng isang beauty contest. So, kay Herlin, sobrang swerte niya kasi merong isang fairy god mother na nag-aalaga sa kanya. O, di ba? Hindi ko lang sure kung magkakaroon ng prize or award ng Best in Design sa Santa Cruzan or parang Reyna ng Santa Cruzan na award sa edition ng pageant na ito. And for sure, if ever man na meron, obviously,
meron niyang prize para sa isang lucky candidate na mapipili bilang Reyna ng Santa Cruzan 2022. So, pasok dyan si Herlene kasi bongga yung kanyang design. So, kakaiba yung design na ginawa ni Herlene because it touches yung culture, history, yung norms, yung traditions ng Philippine Pageantry Society. O, di ba? So, yan guys, yung pwede nating ma-expect possibly dito sa Binibining Pilipinas. So, ayan guys, yung latest updates natin for Herlene Budol kung bakit wala si Patrick Bolton sa Santa Cruzan niya. Okay, so yan po guys ang ating very interesting topic for Herlene Budol and Patrick Bolton. So, I hope guys nagustuhan nyo itong update ko. If you have more na kung gusto nyo pang more updates from me, syempre mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Story of Anthony Vlogs dito sa YouTube. And you can reach me out sa Instagram ko, the Twitter, Facebook page, The Story of Anthony. And I hope din na ma-share nyo din to sa mga Facebook pages nyo, Facebook group, Twitter. Ayan. So, thank you guys for watching until in this part of the video. I-edit ko na po ito. And yes, mag-comment lang kayo if gusto nyo magpa-shoutout. So, thank you and always stay safe.